Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng Labor Day o itong pagdaraos ng Labor Day nito nakaraang May 1 at naglunsad ng ang ating Pangulong Marcos o si PBBM ng job fair on Labor Day nitong May 1 hanggang May 2. Yan, itong mga nakaraang mga araw. At idinaos ng ating pamalaan from DOLE at ng ating Pangulong Marcos ang ika-123rd na Labor Day nitong May 1, 2025. Naglunsad ng job fair ang ating pamalaan sa iba't ibang lugar sa bansa at halos 1 milyon na lumuhok dito mula noong 2022 pa sa halos 4,000 job fair na nailunsad ng ating pamalaan. So, ganun na umusad yung ating job fair dito sa administrasyong ito from 2002 na maraming nakalawak at marami yung nabigyan ng trabaho from that job fair. So, bumaba ang unemployment sa bansa at maraming na-hired through job fair ang nasabing through job fair at ang nasabing job fair ay maaaring gawin nila monthly to create job. So, yan. So, bumaba yung unemployment o tumaas yung employment rate, bumaba yung unemployment rate mula dito sa hakbangin nito ng pamahalaan na job fair na kanilang inilunsad. At nais nila na mangyari, monthly ang gawin nila sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa para mabigyan ng trabaho yung libo na Pilipino. So hindi lamang nabibigyan ng opportunity sa trabaho ang ating mga kababayan, kundi nailalapit pa ito sa bawat kanilang mga lugar. So yan. So it's a great opportunity na para dito sa mga trabaho at hindi lamang oportunidad na sa isang lugar lamang doon ka makapag-apply, kundi sa bawat mga lugar ng bawat mga ng ating iba't ibang lugar sa ating bansa makapag-apply ng trabaho ito ang ating mga kababayan. Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng Labor Day celebration itong May 1, 2025 at inilunsad ng Administrasyong Marcos na job fair on Labor Day May 1 and 2 ay ating sinusuporta ng ating Administrasyong Marcos sa kanyang paglulunsad ng mga job fair para mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino through this process. So umasa tayo sa ating administrasyon na maabot nito ang full employments o mataas na bilang na may trabaho at naayon sa karapatan ng sahod o standard salary. So ang karapatan na magkatrabaho ay naway maresolba ng ating pamahalaan na mabigyan lahat ng trabaho sa yan. Ayan, kaya tayo ay ang Human Rights Promotions yan. Marin natin sinusuportahan itong sinasagawang hakbangin ito ng ating pamahalaan na magbigay ng job fair para mabigyan ng trabaho ang libo ng Pilipino at inaasahan natin ng Administrasyong Marcos na mabigyan nito ng malaking bilang yung employment sa bansa o maabot kamo yung full employment at mabawasan yung unemployed o mawalan ng unemployed kundi lahat ay magkaroon ng trabaho at mayroon trabaho na accessible for all Filipinos. Yan yung dapat ang mangyari. So to have that, kinakailangan may mga industriya na dapat na may bibigay. It's either employment or business na may bibigay sa libo ng Pilipino at iti kumikita na naayon doon sa standard ang ating mga negosyo at mga employment at ito ay naayos sa karapatan o mayroong maayos na pagninegosyo at pagtatrabaho. So maraming faktor ang dapat resolbahin para mabigyan ng trabaho lahat at particular ang kakulangan ng negosyo sa bansa o industries na magbibigay ng trabaho in industrial or agricultural jobs, etc. etc. Ang usapin ng edukasyon at industriya
at ang ating sistemang pang-ekonomiya at policies na ipinatutupad. So yan lang sa mga ilan ng mga problema para kaya laganap yung o malaki yung unemployment at o kaya meron tayong unemployment at tayo ay problema natin diyan sa trabaho, nagkukunan ng kabuhayan ng lipunan Pilipino. Kaya kaya dapat ma-resolve ng ating pamahalaan yung mga factor na yan from the system para mabigyan ng trabaho lahat. At ito nga, yung mga ibang hakbangin ng ating pamahalaan ay ayan, through job fair at iba't iba pang mga bagay. So ngayon ay bumababa yung unemployment rate. So kaya sana pag-usayan pa ng ating pamahalaan at ma-resolve itong mga problema kung bakit na nagbubunsod para hindi magkatrabaho ang mga tao. So naway ang usapin ng full employment at standard ng sahod, benefits at iba't ibang balangkas ng karapatan na ito totally makamit sa ating bansa at naway pagbigay ng malaking efforts sa pamamahala ang ating administrasyon na marating ito. Yan. So naway yung usapin ng full employment sa gaya na nabanggit natin kanina, standard ng sahod at siyempre yung mga benepisyo. So sana marating lahat dyan at may patupad ng ating pamahalaan. So everybody live good with that. Hindi lang yung negosyante, hindi lang yung mga empleyado. So negosyante, empleyado, they both live good for that usapin sa ating ekonomiya na magkaroon tayo ng full employment, standard yung sahod na bibigay yung benepisyo at kumikita siyempre yung ating mga negosyo para mabigyan lahat ng mga bagay na ito na may implement dapat ng ating pamahalaan at dapat ito ay ma-achieve for that at ma-implement at ito ay magawa ng ating mga pagninegosyo. Yan. At naway ang inequality in our politics, economic, social, civil, cultural issues ay at justice at human rights ay hindi makasansala o makapigil at makasira sa karapatan sa trabaho at pamumuhay. Pag-ibayuhin ng ating Administrasyon Marcos ang pamamahala at maging patas ito sa lahat, partikular sa trabaho. Sana yung inequality, yan yung gaya na nabanggit natin na sa sistema, yung mga ilang mga bagay na nagsasansala para humaharang para magkatrabaho ang mga tao na kapinsala. So yung particular sa sistema, yung inequality ng politics, economics, yan ay isang malaking bagay. Kaya yung mga tao ay nagkakaroon ng nagiging problema para magkatrabaho. So, doon sa inequality na yan, kagaya halimbawa para magkaroon ka ng edukasyon, magkaroon ka ng iba't ibang mga bagay, ay nagiging problema para kung ikaw ay merong inequality diyan sa human rights, pagbibigyan ng edukasyon, etc. So nagkakaproblema ka magkatrabaho. So kaya dapat ay pag-iba yun ng pamahalaan, yung pagbibigyan ng equality for that ng lamang natin. Politics, economics, pamamahala, sa pagpapatubad ng ekonomiya, mga policies dyan. So dapat yan, civil, yan ba, pagdating din ng kultural. Pag minsan yung mga, IPs, mga sila wala silang trabaho kasi hindi sila makapagtrabaho doon sa hindi sila mabigyan na maayos na sa agrikultura sa kanilang mga lupain. So kaya dapat ma-develop para just they are productive. Yan. Lahat ay maging produktibo, maging yung ating mga katutubo at lahat. So kaya sa usapin ng inequality, yan ay isang malaking faktor para nagbubulson na o pumpigil para magkatrabaho yan. Implementation of human rights justice nagiging problema rin. Ang ayan para yung tao ay instead na mabigyan ng trabaho ay nagkakaroon pa sila ng problema in injustice, mga ganon. So, nabibiktima pa ng injustice instead mabigyan ng trabaho ng gobyerno. That's some problem in our society na instead na mabigyan ng trabaho yung mga tao nabibiktima pa ng implementation of the law, naaabuso ng mga umaabuso. So yun ang problema doon. Ilan sa mga problema kasama siya sa inequality of justice politics, human rights. So yan, ilan lang para makasansala sa ang tao sa ekonomiya o sa pagtatrabaho, particular sa ekonomiya, pagtatrabaho. So kaya kinakailangan ma-resolve yan para hindi nakaka-apekto yung ating implementation of the law, ruling, para magkatrabaho yung mga tao. Hindi lang yun, maraming bagay, syempre, katulad na nabanggit natin.
para edukasyon, yan, kasalatan ng kamalayan. Kaya dapat kahit ganun, mayroon nakalaan na trabaho kahit no read, no write, basta malusog, tama yung pag-iisip. So, mabibigyan ng trabaho ng ating pamahalaan, hindi na pwede hindi. Hindi pwede yung mga walang pinag-aralan na andun sa sa pantawid lang, di ba? So, dapat to be productive. So, lahat ay mabibigyan ng trabaho even from the no read, no write to professional. So, dapat ganun. At kahit naman yung mga no read, no write, mabibigyan din sila ng technical skills o kagakayanan na makapag sa teknikalidad kung sila matuturuan. So, meron namang ganun na dapat na may bibigay na informal education with them for giving them a job. Yung mga ganun. Kaya dapat ma-resolve ng pamahalaan yan. Kasi syempre, mas yung mga ganun na nagkaroon ng, syempre, yung sa problema ng society dahil nga sa yung lipunan natin, hindi yung ating lipunan ay nakapagbibigay ng trabaho, may inequality. So, mayroong hindi nakapag-aaral. Aside from tamad mag-aral. So, yung hindi nakapag-aaral, no read, no write, biktima ng ganong klase ng problema sa ating lipunan, from the agricultural to industrial, anumang situation, so yan ang problema. So, kaya dapat ma-resolve ng ating pamahalaan yung problema na. Kasi patuloy na nagiging mayroong salat sa edukasyon dahil nga doon sa ekonomiya. So, kaya dapat kung gano'n, may pamilya yan, so patuloy na maging gano'n yung pamilya niya. Nandun sa kalagayan ngayon. Kasi nga, dahil nga sa gano'n, education problem. So, ngayon, kung meron mang libreng edukasyon, hindi naman makapag-aral kasi nga wala namang pampaaral. Pamasahe, puntang eskwelahan, baon, di ba? Mga kagamitan. So, hindi, yan ay nagiging problema. Pagkain. So, instead, magtatrabaho na lang para kumain. So, yun. Makapagtrabaho, at least kahit papaano, na po konti-konti at hindi sila nabibigyan ng descending trabaho kasi nga no read, no write yung mga ibang mga ganun. So kaya dapat yun ay napagtutuunan ng ating pamahalaan, hindi lamang yung may pinag-aralan na nag-graduate ng high school, elementary para mabigyan ng trabaho. Everybody will dapat mabibigyan ng trabaho ng ating pamahalaan, hindi lang professional, di ba? So kasi kung hindi mare-resolve yan, patuloy na mayroong maghihirap from the problem of education. At hindi lang mga edukasyon, sistema, human rights, etc. Yan, di ba? So, yun. Particular, isa ring bagay na nahihirap ka na nga, biktima ka pa ng inequality of justice. Human rights, di ba? Napagbibintangan, ganon. Yan. Sinasangkot ka dahil mahirap ka. Di ba? Usually, kapag mahirap ba yan, di ba? Kagaya ng iba na nung mga sinasabi na biktima noong mga mga nakaraang administrasyon, yan, etc. At mga nagdaang pa mga administrasyon. Yan. So kaya sana itong administrasyong ito mapag-ibayon ito yung pagbibigyan ng trabaho at ma-resolve natin yung problema for that sa economy. At pulisiya ng ating ekonomiya na yung mayaman ay patuloy na yaman at yung pagkakaroon ng policy nga sinasabi natin bibigyan ng standard salary for the human rights hindi na ibigay. So merong inequality pagka ganon kasi nga hindi dahil nga sa sinasabi ekonomiya mababa, so hindi nakapagpapasahod na maayos. It should be dapat standard according to rights from dito sa ating bansa. Hindi kaya marami nag-abroad kasi sa ibang bansa mataas magpasahod kasi yung standard salary nila mataas. Kaya halimbawa abroad kaya yung sweldo mo 90 to 200,000. So ganun kalaki ganun yung standard na sahod nila, di ba? Kung halimbawa sa agency ka pa nag-apply, may ano pa yung agency, may bawas pa ron, di ba? Kung ganun, di ba? Mga ganun mga bagay, mas mataas pa sa ganun mga bagay, maaari mo sahurin sa ibang bansa kung ano man yung halimbawa magbibigay ng sahod na ganun, di ba? So kaya sana ay ang ating bansa ay ma-resolve itong mga bagay na ito. Magkaroon tayo ng hindi lang full employment. Magandang sahod, syempre. At naway gabayan ang ating banal na Santa Maria, ang ating Administrasyong Marcos at mapairal ito ng patas na pamamahala at patas na karapatan at justisya at ang bansang ito at lipo ng Pilipino ay umunlad at mamuhay ng patas at mapayapa. Yan. So, maliwanagan naman na Santa Maria, ang bansa mula pamahalaan at mamayang Pilipino
yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid. Tugunin yung harapan ng pantao, iwasan yung pang-abuso, karahasan, pang-abuso, katiwalian, korupsyon. Para sa ating pamahalaan hanggang sa enforcement. At instead magpa-iral sila ng patas ng hustisya, karapatan ng tao, mabuti pamamahala. Yung mamaya naman, sumunod sa pamahalaan, iwasan yung paglabag sa batas, suportahan yung pamahalaan sa mabuting pamamahala, pagpapairal ng karapatan ng tao, patas ng hustisya, equality, politics, economic, social justice, ganyan. At iwasan yung paglaban sa pamahalaan. Ngayon, kung may mga hinaing, mayroon naman tayong boses at karapatan para makapagsa-boses at makapag-participate sa pamahalaan in supporting for the good governance, human rights, and etc. Kagaya ng ginagawa natin na tayo ay nakasaboses ng karapatan ng pantao, mabuting pamahalaan para ang ating pamahalaan ay makapag-voice tayo ng pagpapahir ng karapatan ng tao, mabuting pamamahala. In our voice to and express our vision and perspective and support for the human rights and good governance. Yan, muli magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabosa naman ng human rights promotions sa linggong ito hinggil sa karapatang pantao at mabuting pamamahala. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat. Mula dito sa isyong ito natin tinungayan na celebration ng ating sa trabaho at itong ating paggalon sa job fair ng ating pamilya. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.